Hello po, magandang buhay po mga kapusong kolektor. Ito na naman po ay babahagi ko lang po. Ito ang ating lumang perang papel. So siguro lalo sa mga kabataan at saka hindi pa nakakakita nito. Ah, ito po ay ang makikita naman natin. Ito ay pera ng Pilipinas. So makikita natin ang imahe ni Dr. Jose Rizal at ang denomination na 2 piso. So ito po ay lumang-luma na dahil ito ay inilabas noong 1944. 1944. Itong tawag nito ay Victory Notes. So maraming denomination nito. Merong 1 peso, 2 piso, 5 piso. May mga matataas na denomination nito at mas mataas din ang value no. So ito ay mga collectibles po ito, mga kapusong kolektor. Collectibles, napakaganda po nitong koleksyon. So medyo mahal ang iba nitong, lalo na yung mga ibang denomination, yung mga malalaking denomination. So ito, pangalawa ko na itong na-collect. May nauna akong na-collect nito mga 2 taon nakalipas. So nabili ko napanalunan ko sa auction. Medyo mas luma nito at medyo mas circulated nito dahil ito may mas maganda pa, mas maganda-ganda ang kondisyon nito. So hindi naman siya, wala siya mga fold gaano. Yun nga lang marungis lang. So yung una ko nga noon, 2 taon siguro nakalipas o 3 taon na nakalipas, nabili ko sa auction ay umabot ng 600. So depende, kasi kung minsan may mga taon na bihira lang naglalabas nito, tapos may mga pagkakataon naman na maraming naglalabas. So nailabas yung mga nakatago, so mas bumababa. Pero pagka maganda ang kondisyon, siguradong mas mataas ang presyo nito. So ito ay nabili ko ng 500 plus 150 na shipping fee. Ayan. So tayo ay isang kolektor lang naman na small time. Hindi naman tayo kaya araw-araw namimili o bibili kung kahit kanino na lang. Ito ay nabibili lang namin sa aming mga kakilalang seller, numismatic seller o nagpapili sa grupo. So itong 2 piso na Jose Rizal, ito ay Victory Series, Victory Notes kung tawagin ito. So makikita natin ang nasa likurang bahagi nito na Victory Notes. So napakaganda itong maging collection, lalo na itong Rizal. Isa din kasi sa aking kinokolekta yung mga Rizal. So Rizal 1 piso, yung mga common coins ay nakabuo na rin ako noon simula 1974. Yun ay mga common lang, mga circulation coin. So 1972 hanggang 1970 hanggang sa kasalukuyan ay nakompleto ko yun. At ito naman mga banknotes, kaso lang mahal lang ibang nito, mahal. So dito magsimula sa Victory Series, Pilipino, meron pang Filipino series, sayang hindi ko dala, tayo pakita ko sana. At yung mga kasunod na banknotes. So pagkatapos ng Filipino series ay yung ang bagong lipunan. Ang Filipino series pala ay 1 piso. Ang bagong lipunan ay 2 piso. So ang kasunod na wala nang kasunod na papel dahil nagiging na lahat points, yung flora and fauna. So ito po yung kanyang kondisyon o mga detalye. Maganda pa naman ang kanyang mga detalye, hindi pa rin siya kupas. Yung camera lang natin ay medyo malabo-labo. Ayan. So mayroon pa akong ibang nakuha na ibang denomination nun, medyo tinakagandahan, over circulated na. Yun nga lang, mas mahal pa nga dito.
Mas mahal kasi yung ibang ano nito, mga ibang denomination nito. Ito medyo maganda pa nga. Buti hindi ito na ilagay sa wallet ng may hawak nito at naitabi. Okay. So, yun naman po sa mga nakapanood. Kung pwede naman po, pakilike na lang po at pakisubscribe na rin po. May iba pa tayong mga video, mga nauna, mga simpleng video lamang tungkol sa kasaysayan at sa mga lumang koleksyon, mga lumang barya at ang mga lumang perang papel ating mga ibinabahagi. So ito po yung mga likuran niya, mga kapusong kolektor, para doon sa mga hindi pa nakakita dito, kabataan. So sa mga lola, mga ano dyan, na baka mayroon kayong nakatago nito, mga ganito ay maaari nyo ibenta kung sa mga coin group, sa mga collectors group sa Facebook, o kung may kakilala kayo. So kami kasing mga small time collector ay hindi rin naman basta-basta bumibili ng mga ino-offer ng hindi namin pa kakilala o hindi namin tiyak na mga transaksyon, kasi minsan ay mahirap din, lalo kung pa isa-isa lang ang bili mo ganito, ay hindi na mabibili ng isang numismatic, isang small time collector, dahil may ang bayad kasi niyan may shipping fee pa. Tapos minsan di pa namin kung hindi siya collector, di pa sanay magpadala. So minsan mahirap makipag-usap, pero kung iyon ay ang inyong hawak ay mga rare talaga na mga at maramihan, maaari yung ibenta sa isang seller or talagang lehitimong kolektor. So ingat lang din po kayo, baka naman mabudol kayo sa halip na pagkakakitaan, mabudol po kayo. So sa mga iba rin nito, maraming nabubudol kahit sa mga nagbebenta nito, kaya minsan hindi rin basta-basta nabili ang mga kolektor, kasi lalo na pagka hindi talaga kilala, kasi maraming mga nang-i-scam din para lang kumita. Makapanood sila na yun ay nabibili, so pinapost na, inaalok nila, yung pala picture lang yun. So ingat na lang po, lalo na sa mga bagong gustong mangulikta, gustong mag-umpisa, mag-ingat sa pangulikta. Yun lang po mga kapusong kolektor. Maraming salamat po sa inyong panonood, at kung magustuhan po nyo kahit sa simpleng pagbabahagi na ito, pakisuyo na lang po, pakisubscribe na lang po sa ating maliit na channel. Ayun lang po, maraming salamat at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.